So bago tayo magsimula, gusto ko magkaroon tayo ng motibasyon at inspirasyon bago simulan ng ating mga bagong pag-aaralan. So tayo ay magkakaroon ng isang dororo bilang pasasalamat sa kay ating Ako naman yari, maraming salamat po sa mga binaya at pinagkaroon po sa mga batang ito. At sa aming pang-araw-araw na buhay na mas marami po kami matutunan tungkol sa bagong paksain namin kung mga masakalari po po namin ang aming kultura nila na natutunan. Ito po ang dalangin namin sa matalis na mga salamat po. Ngayong hapon, mga mag-aaral ng Lakas High School, natutuwa ako na nagpunta tayo ngayon dito sa Baling Pamana, Botolan Heritage Center na makikita sa ating bayan ng Botolan dito sa Zambales. Kayo ba natutuwa? Opo. Ayan. Sige, first time niyo makapunta dito? Opo. Sige. Bago ang ating tour, gusto kong malaman muna natin kung ano mga pinag-aralan natin kahapon. Magbabalik tanaw tayo. Kahapon ay pinag-aralan natin ang mga institusyon. Ito ay ang Paaralan. Ito ay ang Pamilya. At ito ay ang Pamahalaan. Sige nga, hanap kung may natutunan. Ano nga ba ang ibig sabihin o definisyon ng pamilya? Ang pamilya po ay ang pinakamaliit na unit lang. Nang? Yes, very good. Ito ang pinakamaliit na unit ng lipunan. So makikita ang isang ina, ang isang ama, ang isang anak. Tama? Pero masasabi mo bang pamilya ang nanay lang, na may anak lang, at may isang lola? Opo. Bakit mo nasabi? Dahil balo po sa aking naranasan, ako po ay nakatira sa aking lola at sila po ay aking pamilya. Yes, very good. Ibig sabihin, hindi lang tatay, nanay, mga anak ang pamilya. Masasabi mo rin pamilya, ang tatay lang na walang asawa at may anak, o lola lang o lolo lang na mayroong apo. Pamilya tayo siya matutuloy. Itong pangalawa, kung mapapansin nyo, ito ay ang institusyong paaralan. Jiling, bilang kabahagi ng mga lunay o mga unat ng mga mag-aaral, nasubukan mo na bang ma-discriminate o mabuo sa iyong paaralan, sa aking paaralan? Hindi po, sir. Ano po, mas naging po sa kanila malapit po. Naging kaibigan po sila kahit hindi po ako totaling tunay. Ayun, nakakatuwa naman na malaman na kahit kabahagi ka ng mga lunay ay nakikisama ka sa mga katulad nilang mga purong katutubo. Yan. At ang pangatlo ay ang pamahalaan. Igi, bilang bahagi ng lakas pamayanan, may mga leader ba kayo bilang mga katutubo ngayon? Sino-sino sila? Oo. Anong masasabi mo sa kanilang pamumuno? Magagaling sila. Ayan. Nakakatuwa na malaman na magagaling ang inyong mga pinuno sa pamamahala ng sistema ng inyong pamayanan. Ayan. So, pwede nyo bang obserban ulit ang ating imahe? Ayan. Salamat at may natutunan kayo na. Bago tayo pumunta sa exciting part ng ating pag-aaralan, gusto ko munang balikan ang mga imahe ito kung anong mga napapansin niyo. Sige nga. Doon po, sir, sa sa babae po, labas po yung dibdib niya. Okay. Sa mga kasuotan nila dati, noong unang panahon, nakalabas ang dibdib ng mga babae. Ano pa kaya? May mga suot silang? Mga kwintas. Sa kayo gawa ito mga to? Igi. Mga boto, yes, very good. Ano pa kaya? Itong mga hawak-hawak nila. Mga bulok. Ito, ano kaya ito? Yawo. O sa Tagalog, ito ay ana. Ano naman ang kasuotan ng mga lalaki? Ang tawag ay? Yes, very good. Kung makikita mo, ang iyong kasuotan ay lubay. At ang kasuotan mo naman ay bahalan. Ayan. So, malapit na natin malaman kung ano ang ating pag-aaralan. Para sa gawain una, kung sa unang gawain, may ibibigay akong set ng puzzle
Tapos bibigyan ko kayo ng mga 5 minuto para buuin ito. Mag-uunahan kayong tatlo at ang pinakaunang makakabuo nito ay sisigaw ng kultura at saka babasahin kung ano ang nakasulat na inyong binuo. Ang mananalo, ay bibigyan ko ng premyo pag balik natin sa ating camera. Excited na ba kayo? Opo. Yes. Yan. Bibigyan ako ng tatlo at kayo ay magsisimula. 1, 2, 3. Tandaan, ang premyo naghihintay sa ating pangalan. Kultura. Okay, pakipasa. Ayan. Ito ang kabuuang konseptong sangkap sa pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos at gawin, at ang kabuuang gawain ng tao. Yes. Pangalawa. Ito ang kabuuang konsepto sangkap sa pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos at gawi, at ang kabuuang gawain ng tao. Yes. Ito ang kabuuan konseptong sangkap sa pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos at gawin, at ang kabuuang gawain ng tao. Yes, ibig sabihin, yan ay ang definition ni, ano yung nakasulat dyan? Anong apelyido? Sino? Si Panocchio. Ulitin natin, ang kultura ay ito ang kabuuang konseptong sangkap sa pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos at gawin, at ang kabuuang gawain ng tao. Yan ang ating pag-aaralan, ang kultura. Ngayon, handa na ba kayo makita ang iba't ibang uri ng kultura, material at immaterial? Opo. Pwede na ba kayong libutin ng ating museo? Oo. Okay. Katulad nga ng sinabi ko, ang kultura ay isang kabuang konseptong sangkap sa pamumuhay ng mga tao. Ibig sabihin, nangyayari sa buhay natin. Lalo sa inyo bilang mga katutubo. Ang batayan ng kilos at gawi. So yung mga gawi natin, yung mga pamamaraan ng pamumuhay, at ang mga kinikilos natin bilang mga tao, bilang mga mamamayan. At ang kabuang gawain ng tao. Ibig sabihin, mga ito'y maaaring nakasanayan natin na naipasa ng ating mga ninuno. So, may dalawa tayong uri ng kultura. Ang kulturang material at ang kulturang hindi material. Iji, pakibasa nga ang definition ng kulturang material. Ang mga kulturang material ay mga tradisyonal na nilikha at ginamit ng bawat grupong etniko na konkreto at nahahawakan katulad ng kasangkapan, pananamit, pagkain, tirahan at iba pa. Yun. Salamat. Simple lang. Ito ay ang mga nahahawakan at konkreto katulad ng mga kasangkapan, pananamit, mga pagkain ninyo, at ang tirahan at iba pa. So, simple lang nahahawakan, nakikita. Hana, pakibasa ang pangalawa, ang mga kulturang hindi material. Ang mga kulturang hindi material ay di nakikita o nahahawakan, katulad ng paniniwala, pamahalaan, wika, sining, kaugalian, pagpapahalaga, edukasyon, at iba pa. Ibig sabihin, yan yung mga hindi nakikita. Makaring ito ay mga gawin. Kilos, sistema. Naintindihan ko ang pagkakaiba ng dalawa. Okay. Siyempre, napag-aralan natin ang dalawang uri ng kultura, ang kulturang material at kulturang di material. Siyempre, hindi rin natin nakalimutan ang mga iba't ibang personality or ang mga icons ng ating lahi. Sila ang mga tribal leaders o culture bearers at yung mga maaring sila ay pumanaw na o mga buhay pa. Tara! Sige. Isa sa mga icon na sa swerte natin, napakaswerte natin dahil nakasama natin ang kadaupang palad. Ikaw ba, Iggy, na kilala mo si Papo Carling? Nakasama mo ba siya? Okay, ikaw, Jeline? Hana? Ako po hindi, dahil nga po, nahuli na po ako ng So, ipapakilala ko sa iyo si Papo Carling. So, si Papo Carling ay si Carlito Dumulot Jr. Ayan.
ang kanyang anak ay naging estudyante ko. At nakakatuwa na si Papo Carling ay isa sa mga nagtubuyod para magkaroon tayo ng paaralan sa lakas. Isa siya sa talagang, kahit wala siyang formal na edukasyon, si Papo Carling ay masasabi natin very experienced o malawak ang karanasan. Kaya masasabi natin kahit wala siyang formal na edukasyon, siya ay napakagaling na tao. Itinaguyod niya ang karapatan ng mga katutubong Aita. Nagagalit siya kapag nilarapan ang mga karapatan ng mga katutubo. Kaya sabi ng ibang mga tao na tapang niya. Pero hindi nila alam si Papo Carling kapag siya ay nakasama mo, napakamapagmahal siya. Kaya masasabi kong si Papo Carling ay isang icon na dapat na ating tularan. Ikaw, Iggy, pagdating ba ng panahon, gusto mo ba maging leader katulad ni Papo Carling? Bakit? Di ba nakita mo siya, hindi siya nahihiya kahit na lagi niyang suot ang kanyang, anong suot niya lagi? Lubay. Yes, at ang kanyang kwintas. Ito ngayon ang kanyang kwintas. Ito ay simbolo ng pagiging leader, isang magaling na leader. So isa sa mga icons natin ay si si Papo Carling. Ngayon naman ay malalaman natin ang iba't ibang uri ng kulturang di material at kulturang material. So magsisimula tayo sa kulturang material. Ano na ulit ang kulturang material? Sila yung mga konkreto at na hawakan. Familiar ka ba dito, Hana? Opo. Ano yan? Yan po ay ang tawag na kubon po. Yes, kubon. Ito, ano to, Jeline? Ginagamit ng mga kababaihan upang mag-ano ng mga produkto nila. Yan ay lubon. Ito naman, ano to? Papaya. Napakalamig ng tubig. Ito ay ang Bangat. tama. Ito, may nakita ko sa lakas. Ano tawag dito? Labo. Yes, ito ay pinagbabayuhan ng palay. Siyempre, ito kilala mga Aita, mga katutubo sa Sambali. Ang tawag dito ay yawo o sa Tagalog, pana. Yes, very good. Tapos, narito na ang iba't ibang mga produkto na ginawa ng ating mga katutubong Aita. Ito, marami tayo sa school na ito. Ito ay tinatawag natin. Kulo. Yes, para saan ito? Pagkakain. Pagkakain, minsan iniinuman natin, nilagay ng kandila. So, marami siyang purpose. Ayan. So, yan yung mga kulturang material. Paano naman yung mga kulturang di material? Ano na uli ang kulturang di material? Yung di nahahawakan. Ito ay maaring wika, sining, at iba pa. Ang sambal, bilang dialekto natin ay Hindi material. di material. Ang panginabel o ang paghahanap ng pagkain, ito ay di material. Ang ginawa ko kaninang dororo o pagdarasal ay Hindi material. ano naman ang panganito? Hindi material. Hindi material. May idea ba kayo kung ano ang panganito? Ito po yung pagkatawag po sa mga espiritu. Yes, para gumamot. Okay. Siyempre, ang sambal. Ulitin ko, ang sambal, magbigay nga kayo ng mga word na sambal na sasabihin ko sa Tagalog at isasambal nyo, mahal kita. Nilabi kata. Ayan, paborito niyo yan. Ano pa kaya? Hay ganda. Hay ganda. Anong Tagalog nun? Okay, yan. Ang ganda. Ang bahalang, ito ba ay material o di material? Material po. Material. Ito, anong tawag dito, ne? Lubay. Lubay. Very good. Natuto ako na marami kayong nalalaman at kaya mo nang sabihin ang pagkakaiba ng kulturang material at di material. Ano? Ayan. Natutuwa ako na kayo nang define ang salitang kultura. Alam na rin ninyo kung ano ibig sabihin ng kultura, material at kulturang di material. At natutuwa rin ako na alam mo nang i-identify kung ano-ano ang mga halimbawa ngayon. Ngayon, susuriin ko kung totoo ngang nalaman ninyo na talaga siya at talagang hindi nyo na makakalimutan. Sa gawain ito, bibigay ako sa inyo ng mga placard kung saan nakalagay ang
hindi material na kultura at material na kultura. Itataas ninyo kung ano ang sasabihin ko kung iyon ay material bang kultura o hindi material na kultura. Naintindihan po ba? Okay. Okay. Tingnan natin. Una, lubon. Yan ba ay hindi material o material na kultura? Yes. Lubon. Very good. Pangalawa, dororo. Hindi material. Ang galing naman nila. Okay, at ang pangatlo ay ang taliti. Hindi material. Hindi material. Ang lahong Material. material. Ako, very good. At ang panglima, kalakayan. Material. Very good. Nakakahusay. Ika-anim, apo na mangyari. Hindi Hindi material. material, hindi natin siya nahawakan. Ang pang-ito ay dialektong sambal. Hindi material. Dialektong sambal. Hindi material. Very good. At ang pangwalo ay ang yawo o ang panga. Material. Material na kultura. Ang napakahusay. Ang siyam ay ang iyong lubay. Material. Material na kultura. At ang pangsampo ay ang baril. Material. Ayan, natutuwa naman ako na na-perfect ninyo ang ating pagsusuli o pagsasanay. Nakakatuwa na alam na ninyo ang mga katawagan sa mga kulturang material at kulturang material. Ngayon, gusto ko maging personal tayo sa ating mga karanasan. Pwede bang magbahagi kayo ng nalalaman ninyo tungkol sa mga batang puting ko? Base sa inyong karanasan. Sige, yawo. Ang yaw po, yung laro ko umata. Ha? Yawo. Ang lolo mo ay gumagawa ng Yaw. tapos, Ginagamit ko sa marami bang nakukuha ng mga kainin ang isa? meron din. Okay. So, ang yawa ay ginagamit ng lolo mo sa pangangalasan. Ikaw ba gumagamit sa ng yawa? Oo. Okay. Yung ba ginagamit mo sa violence or pananakit ng isang tao? Hindi naman Okay, pangalan. So, very good, Iji. Okay. Sa sambal naman, sa salitang sambal, hiling, ano masasabi mo? Natutuwa po kasi, sir, kasi ano po, yun po yung language na ginagamit ko namin pagkatulog ng kaibigan ko. Natutuwa po kasi para po kami mga Oo nga, yun na yung sabi ng mga kaibigan ko, para daw may mga tono. Ganon. May natutuwa sila. So, kailangan maging proud tayo sa ating dialektong sambal. Okay, balik tayo sa EJ, yung suot mong lubay. Anong masasabi mo dyan? dito po talaga, ito po yung araw-araw ng kasukuran. Dito rin sa makikita. Oo, nakikilala ang mga ay kapag nakalubay sila. Ayan. Ilan ang lubay mo ngayon? 5. Ayan. Kailangan malinis sa katawan, di ba lagi? Hindi. Pinapalitan mo ba yung araw-araw? Pinapalitan. Okay, very good, EJ. Ang iyong suot naman, bilang babaeng ay tinatawag na? bahag. Okay, may personal experience o karanasan ka kayo? Opo, kaya proud ko. Dahil ito po yung, bukod sa definition, ito po yung pang-araw-araw namin na kasuotan ng mga babae. At ano, ako lang proud ko na isuot dahil kasi hindi lang ito mga ano para sa nakapagdagdagan ko ng para sa amin. Napakakulay, mga kami din, di ba? Ganon. Kailangan kayong gumagay na di na makakatubo. At ang panglimaya, ginawa natin kanina, yung ginawa ko. Paborito ko kasing gawin ko, ang dororo. Natry mo na bang mag-dororo? Yan. Bakit hindi tayo mag-dororo? Makipag-usap kay? Naman yan. Bakit ko lang ikipag-usap? Halimbawa, maganda ang produkto, ang hangin. Yun ay pagpapasalamat din natin.
napakaganda ng mga personal experience ninyo. Hindi nyo lang alam yung mga katawagan, kundi alamin nyo yung significance o kahalagahan ng kulturang material at kulturang. Ngayon naman, ang susunod natin gagawin, gusto kong ma-experience ninyo. So, Iggy, gusto kong gumawa ka ng dororo. Yung simpleng dororo na. Samantala kayong dalawa, gusto kong sana ay isayawin ninyo ang sayaw ng hanggang tinatawag na bibigyan ko kayo ng 3 minuto para gawin at magpaghandaan ang activity. Yan. Mga mag-aaral, handa na ba kayo ipamalas ang ating gawain? Sige, Iki. Ready ka na bang gawin ang iyong dororo? Yes, sir. Okay, nakamit tayo. Yeah. Ang pagpasalamat ko ay kumuapo na malayari. Tamay kay nagbayo na tuwan kay Silo. Kaya ako naman kay Nibala na salamat. Wow! Palakpakan natin si Iggy sa napakaganda at meaningful na dororo. Ngayon naman, Iggy, samahan natin si Jeline at si Hannah sa kanilang talipi. Tandaan na ang talipi ay isang sayaw ng panliligaw. So, ang mga babae ba dapat titingin na sa mata ng lalaking nanliligaw? Hindi. Pero pag nagustuhan mo at kinilig ka, pwedeng humingi na. Sige. 1, 2, 3, go. Siyempre, mag-join ako. Yan. Yun na. Ayan. Yay! Ayan. Thank you so much. Palakpakan natin yung mga sarili natin. Isang napakagandang performance yun ng alipin. Ayan. Palakpakan natin ang mga sarili natin. Para sa huling bahagi ng inyong gawain o pagtataya ng aralin, meron tayo dito 1 to 10. Ngayon, ang direction ay iguhit ang buwan kapag naglalarawan ng material na kultura at gumuhit ng puso kapag hindi material na kultura inilalarawan ng patayan. Una, ang sample number 1, parang ibon ang pagsasalita ng sambalik na mga katutubo. So, sasabihin mo siya kung di material o material. Pag material, ano yung isusula? Ito drawing? 1. Kapag hindi material? Puso. Sige, bibigyan ko yan ng 5 minuto para tapusin ang huling gawain. Ayan, nandito na ang resulta ng inyong huling gawain. Natutuwa talaga ako dahil lahat kayo ay perfect! Yay! Palakpakan tayo. So, Annalie, 10 over 10. Si EJ ay 10 over 10 at si Jeline ay 10 over 10. Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Pinatutunan ba kayo? Opo. Okay, para sa karagdagang gawain, para sa takdang alin at remediation, bukas, basahin ang mga nasa pagkina 23 to 25 para sa susunod na aralin. Kaya mga bata, na-enjoy niyo ba ang ating baling pamana dito sa Botolan Sambales? Opo. Yes, gusto niyo ba bang bumalik? Opo. Ayan! Dahil gusto niyo bumalik sa susunod na taon, babalik ulit tayo dito para pag nadagdagan ng ating tourism head yung mga bagay na dito na may pagmamalaki ng ating bayan ay talaga namang karapat-dapat na ipagmalaki ang ating bayan. Lalong-lalo na ang kultura ng katulad nating mga katutubong Aita. Magandang hapon ulit sa inyo lahat at babalik na tayo sa ating paaralang lakas. Palakpakan tayo.